Hello there, beautiful mamas and papas! This is me, your mama Graziel. Ngayon ay ipapakita ko kung paano ko ginawa yung cake sa birthday ng husband ko. Bali ito, nag-bake na ako ng cake. Ipapakita ko yung time na nag-bake ako dyan ng video. Lalagay ko lang sa gilid para makita yung aking ginawang moist chocolate cake. Sa ngayon, isa-set up siya natin. Lalagyan na siya natin ng palaman and syempre ilalagyan natin ng icing na ginawa ko na rin ahead of time. Hindi ko na pinakita sa video yung paggawa ko, pero naka-ready na siya lahat dyan. Bali yung pag-set up ko na lang talaga yung ipinakita ko sa video ito. Anyway, so ito na nga, yesterday nag-bake ako ng moist chocolate cake. Ayan, yung recipe na ginamit ko ay yung mga nakikita ko lang din sa online. Marami akong ginagawang recipe. This recipe, second time ko na siya ginawa. Bali, nung unang time na ginawa ko siya ay pangkain lang din namin. Actually, pangkain lang din naman to. May mga na-test kasi ako. Gusto ko kasi i-test yung mga recipes kung, alam mo yon. Kasi alam ko naman na ang daming feedback na masarap daw, na no-fail recipe daw. Pero syempre, iba pa rin kung ikaw yung gagawa. Kasi malalaman mo talaga sa sarili mo na kung kaya mo ba siyang gawin. So, ito na nga. Of course, success yung ginawa nating moist chocolate cake the other day, yesterday. At ayan na, binalot ko siya, nilagay ko siya sa freezer saglit, pero hindi ko siya kaagad-agad nilagyan ng filling na ganyan ha. Tinoko muna siya, nilabas ko muna siya from freezer. Tapos, nung pansin ko na malambot na siya, okay na siya, saka ko ginawa yan. Yan, nilagay ko lang siya sa umiikot na plate. I'm not so sure kung anong tawag dyan. Pero yun, nilagay ko siya dyan. Tapos yung filling na pinakita ko kanina, caramel filling or dulce de leche filling. Kasi nag-iisip ako kung gagawa ba ako ng sarili kong caramel, yung nilalaga na condensed milk. Kaso sa isip ko, ang tagal niyang lutuin. Kahit i-pressure cooker pa siya, aabot pa rin siya ng 1 hour. Ang gastos sa kuryente, gamit namin dito sa New Zealand ay hindi naman apoy, kuryente. Kaya tingin ko mas mahal siya. Unlike nabibili lang ako na magkano lang siya, hindi naman ganun kadami yung binake ko. Isang cake lang naman yung gagawin natin. Tsaka hindi naman ganun kakapal yung ilalagay kong filling kasi syempre personalize siya. Ayoko ng sobrang tamis. Ayoko din naman ng walang tamis. So tama-tama lang. Alright, kinote ko na nga ng I forgot to mention. Yung cake pala na ginawa ko ay 9 ang size niya. 9 inches siya. Pero, binawasan ko yung gilid-gilid niya. Parang maging 8 lang siya or lesser than 8 inches. Kasi, gagamitin ko yung mga excess cake na yun para sa dream cake at para na rin sa chocolate mousse cake na ginawa ko din for my husband's birthday. Okay, back to the cake na tayo. So, yun na, nilagyan ko na ng palaman na dulce de leche in the middle. Tapos, nilagay ko na rin yung isa pang moist chocolate cake on top. Bali, nakagawa na tayo ng bilog dyan. Now, it's time to coat na ng ating cake ng icing na aking ginawa. Yung icing na ginawa ko ay para siyang butter-based icing. Pero pag tinikman mo siya, hindi ganoon ka grabe yung lasa ng butter na malalasahan mo siya. Masarap siya, not so sweet kasi kontrolado mo yung dami ng sugar na pwede mong ilagay. Okay, bali nga pala, yung paggawa ko ng cake na with icing, dati, nagbe-bake na talaga ako for own consumption. Pero, hindi ko siya kinokompleto with icing. Parang, alam mo yun, puro lang mga scrap na magbe-bake ka lang, kakainin mo lang, lalagyan mo lang ng peanut butter, mga ganon. Pero, nagsimula akong gumawa ng cake na may icing nung nag-birthday yung aking Kellyan nung December 2023. Talagang ginawa ko siya ng, alam mo yun, may, kumbaga sa bahay, fully furnished na ginawa ko. May icing, may toppings, kompleto siya, nakalagay pa siya sa cake stand. Yun yung first time kong ginawa. And then that time, after, when I saw the product, sabi ko, wow, amazing yung feeling na may nagawa akong ganito. Kaya sabi ko, every event, gagawa na lang ako ng cake for our family. To train myself na rin kasi malay mo, in the future, baka ito yung aking tadhana, charing. Pero, I don't know really. I just love doing it. Kaya sabi ko, gagawin ko siya. And after nung birthday ni Kellyan, nakagawa rin ako ng 4-layer cake na isang cake lang siya na matangkad. Ewan ko kung anong tawag nun. Siguro 4-layer din siya. Oh yeah, 4-layer cake din siya. Na cake na ginawa ko for the twins ng birthday nila. Chocolate pa rin siya, moist chocolate cake. And then,
gumawa pa ako ng another cake na vanilla ang flavor. So, 2 cakes yung ginawa ko ng birthday ng twins nito lang January. And everybody said na umattend sa birthday party ay nagustuhan nila yung last, especially the chocolate ones, na enjoy talaga yun ng mga guests namin. Okay, so back na naman tayo dito sa ating ginagawang cake. Medyo nahihirapan ako kasi sabi ko nga bago lang naman ako sa paggagawa ng mga ganito, kaya hinay-hinay lang sa papalatada ng ating cake. Hindi ko sure. Sabi ko nung una, kasi yung ginagawa kong icing dito, parang good for one lang siya talaga. Good for ito lang siya, wala na pang design. So, ang mangyayari, lahat ng icing na ginawa ko dito ay pa-flatten ko lang siya sa cake na yan. Kasi sabi ko, plano ko sana gumawa ako ng boiled icing para sa designs. I tried and I did, pero hindi siya success. Kaya, wala. Tinapon ko lang din. Actually, 2 eggs lang naman yun. So, hindi naman ganun kagrabe yung nasayang. Pero, medyo malay mo in the future kung gamay ko na yung boiled icing. Surprisingly, kasi when I was in college, people say, the teachers and my classmates would say na ang galing ko daw gumawa ng boiled icing. Pero ngayon, well, that was long time ago, talagang hindi ko na siya magawa-gawa. Well, it was my first time. So, I cannot say na hindi ko siya na siya magawa-gawa. Malay natin, I can try again next time and see kung kaya ko pang gumawa ng boiled icing. So, while na nagpa-flatten ako niyan, ang saya kasi yung twins, hindi sila naggugulo or naiyak. And the reason why they were not crying kasi nagplay ako dyan ng Miss Rachel sa TV para ma-entertain sila habang ako ay nagko-concentrate sa ginagawa ko dito. Kasi kailangan ko talaga ng full concentration dito. Yan. Hindi lang naman yan basta kasi cake for myself. Para din yan kay Mr. na cake. Dahil nga aalis kami magbabakasyon kami not bakasyon, pero magsa-staycation kami ng 2 nights sa ibang lugar. Sabi ko, babaunin namin tong cake para meron na kaming dessert at hindi na kailangan bumili. Patapos na pala tong video na to. All in all, inabot yung paggawa ko nito ng walang fast forward. Inabot siya ng about 13 minutes. Lahat-lahat siya pag natapos. Meron pa akong isang video na i-upload. Yun naman yung paglalagay ko ng toppings na para sa cake na yan. Ito, pang ano lang talaga siya. Imagine 13 minutes isang cake. Lalo pa kaya kung maraming cakes, abutin ako ng oras-oras. hindi pa ganun ka-perfect yan pero at least presentable na siya tingnan nung na-flatten ko na siya or nung nalagyan ko na siya ng icing ng maayos. Better na siya. Makikita rin yan dyan bago ko patayin yung video.